Yahoo! Hello, hello, hello mga masters at mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung sama kayong napalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G, the Green Girly Cutie Patuti Iguana, na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, and good evening na po at good night sa mga ready ng matulog. At welcome po sa ating Christmas Eve. Siyempre sa ating December 24th edition ng ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ayan po, patuloy pa rin tayo sa pag-premiere, pagturo at pagbigay ng mga tips despite po sa ating holidays. Ayan po, so nag-topic po tayo kahapon about hyperglycemia. So hyperglycemia po is siyempre, kung mataas po ang level ng sugar sa iyong dugo, or hyperglycemia refers to the high levels of sugar or glucose in the blood. That's the English na lang natin para maintindihan ng mga kaibigan natin na hindi po nakakaintindi ng Tagalog. Alright, so as promised, ibibigay po natin yung ibang mga symptoms. Kung ano po yung mga nararamdaman ng mga taong may hyperglycemia. So, ang pinakauna po is frequent urge to urinate. May iba po dyan na lagi po parang kakaihi lang po nila. After a few minutes po ay parang ihing-ihi na naman po sila. Po, sorry, inuubo pa rin po ako. Hindi pa po nawala yung aking ubo. So, ayan, frequent urge to urinate. Ikalawa po is excessive thirst. So meron diyang iba na parang uhaw na uhaw talaga. Palaging nauuhaw. Yung pag sinabing uhaw is parang tuyong-tuyo talaga ang kanilang mga lalamunan. Excessive thirst. And then number 3 is intense, unusual hunger. Yun po, intense. Grabe talaga yung gutom nila. As in, palaging gutom sila. Intense. Unusual, yung hindi po normal. So, yan na, tatlo pa lang nabigay natin, di ba? Frequent urge to urinate, excessive thirst, intense, and unusual hunger. Ayun, number 4 po natin is headaches. Sakit ng ulo, sakit sa ulo. Di ba? So, na-discuss din natin yung headaches last week. So, ang headache po ay isa sa mga symptoms po ng high blood sugar or hyperglycemia. Ang next naman po is blurred vision. Ayan po, nagiging blurry po ang mga vision. Okay, so parang hindi na clear. Unti-unti pong nagiging blurry ang kanilang mga pananaw, kanilang vision. Next is weight loss. Ayan po, ang weight loss is good, pero dito naman po ay biglaan at medyo malaki ang ipagbabawas talaga sa iyong weight. At makikita mo naman talaga kung trained yung iyong syempre yung assessment skills mo, kung maganda talaga ang pag-lose weight or meron talagang iniindang. Kaya hindi lahat ng mga pag-weight loss or pag-lose ng weight ay healthy. Meron iba dyan na may mga underlying factors pala kung bakit po sila ay uncontrolled po ang kanilang weight loss. Next is fatigue. Laging pagod. Ayun po, pagod na pagod palagi kasi po ay isa ito sa mga symptoms ng hyperglycemia. Next, ang last po na symptoms na ma-share natin ngayon is irritability. Irritability is when you are very irritable. So, irritable ka pa. Konting change lang ng mga bagay sa buhay mo or sa mga events ay galit na galit ka na o irritable ka kaagad. Ayan, hindi mo talaga alam kung bakit ka irritable, bigla kang nagre-react, or kung minsan po ay sensitive ka rin. Parang hindi ka talaga hindi mo alam kung bakit ka irritable. O, di ba? Alright, so even if a person has a high blood glucose level of 180 milligrams per deciliter, di ba 180 yun, para yun sa
para yun sa after mataas na po yung 180, di ba? So yun ang pinaka maximum pag binigay pag sa halimbawa sa mga after eating. Pagtapos mong kumain ng meal at kukunan ka kaagad ng blood sugar, at pag sa machine po niyan, makikita ang pinaka maximum dapat is 180. Mag 180 up ka na ganun ang score mo, ibig sabihin po ay ano ka na, mayroon ka ng high blood sugar or hyperglycemia. So dito naman po ang sinasabi dito, even if a person has a blood glucose level above 180 milligrams per deciliter, symptoms may not occur. Ang iba po hindi po pa nakikitaan ng mga simptoma ng diabetes or high blood sugar. Hindi pa nila makikita po ito immediately. Pero ang iba, not at all. Wala talaga. So may mga underlying health conditions and typical blood sugar levels can all affect the onset and severity of the symptoms. So depende po sa condition ng inyong health at sa typical blood sugar levels. Depende sa level ng sugar. Kung minsan hindi mo pa mararamdaman, kung minsan po, depende din sa size mo, depende rin sa iyong energy level, di ba? People with diabetes, sandali pa. A person who may have hyperglycemia but experience no noticeable symptoms for years. Pwede ding ilang taon na pala silang merong hyperglycemia or mataas yung sugar nila pero hindi sila nakaramdam ng mga symptoms. Okay? So symptoms may also worsen the longer blood sugar levels remain high. So may iba diyan na hindi nila alam kaya hindi sila nagte-take care ng sarili nila or hindi sila nagdo some lifestyle modification. So late na nang nalaman na meron pala silang ganyan. Siyempre, pag late na, marami na palang damages sa kanilang katawan, sa kanilang organs, lalo na yung liver, kidney, at pancreas po nila ay sirang-sira na pala. Dahil late na pala nila, nalaman na meron silang ganyan. So, siyempre, may mga varicose veins nila, minsan po ay may mga symptoms na po yung mga legs po nila, nangingitim na, ang worst po yung mata nila, hindi sila makakita. So, dami-dami na po. Okay? People with diabetes should self-monitor regularly. Kailangan po talaga, kung meron ka ng diabetes, i-monitor mo na yung sarili mo. Huwag mo pabayaan. Kasi kailangan talaga, huwag kang lalampas sa level na hindi dapat pwede. Diba? Yung normal mo na level. Kailangan dyan ka lang. Huwag kang lumampas. Okay? So, before they reach the stage where they can cause symptoms. So, wag mo nang hintayin pa na lumabas na po ang mga symptoms na to. Ulitin ko lang po, ang mga symptoms na to, mga masters at mga ka-G. Anong symptoms ng mga hyperglycemia or high sugar level in the blood? Number 1 is frequent urge to urinate. Urge to urinate. Number 2, excessive thirst. Number 3, intense or unusual hunger. Number 4, headaches. Number 5, blurred vision. Number 6, weight loss. Number 7, fatigue. Number 8, irritability. Alright? So, yun na po. And then, kailangan din natin malalaman yung mga treatments. So, syempre, pinakaunang gagawin natin is i-monitor talaga. Monitor using the blood glucose test. So may mga machines pong ginagamit dyan. Number 2 po is exercise. Siyempre, physical exercise ang kailangan dyan mga masters. Para po tayo pag nagpawisan at pag nagpawis po tayo ay kailangan ay lumabas talaga ang mga toxins sa ating pawis. Or siyempre, kailangan din natin ng sun exposure. Diba? So, importante po yung exercises. Dapat physical ha. Yung dapat talaga na ikay gumagalaw at lumalabas talaga ang pawis sa ating sarili, sa ating katawan. People should avoid exercise if they have severe hyperglycemia.
So pag severe ang hyperglycemia, pag mataas na pataas talaga, avoid lang muna ang exercise and find ketones in their urine. So may mga ketones, halimbawa, meron pag nagpa-urinalysis po sila, ay may nakitang ketones. Ayun, iwasan lang muna ang exercise, ang physical exercises kasi baka po kayo ay mawala ng malay, delikado pa yan kasi prone po kayo sa mga ganyan-ganyan. Exercise breaks down more fats and might speed up ketoacidosis. Ayan po. So, hindi po pwede kasi pag nag-exercise tayo, nagbe-break ang fats. So, kung may ketones po ang iyong urine, ay wag na muna kayong mag-exercise. Okay? And then, diet changes. So, ang iba dyan, control natin ang portions ng meals natin. Sundin po natin yung sinuro ko, yung ang ating mga lectures about health. Don't drink liquids when you're eating. Very important po yan, mga masters. And may mga medication alterations din tayo and stress management. So, stress management, importante po yan. High stress levels can impact hormones and blood sugar levels. It is important for people with diabetes to find ways to manage stress such as prioritizing sleep. Ayun, matulog dapat. Stress management, sleep ang pinaka-importante dyan. And try to relax like meditations, yogas, and other exercises na mga mag-relax sa atin. Alright, mga masters and mga ka-G, I hope you guys will have a wonderful Christmas celebration tonight with your family and your loved ones. Wala muna tayong Premier Marathon sa Bahay Kulitan at enjoy this night, enjoy this day, enjoy this moment sa inyong mga family and friends. And of course, sa Whitey World, kung sino man dyan ang malaya sa family na gusto mag-live, ay mag-live lang po kayo. Wala tayong Premier Marathon mamaya. This is your one and only Master Worm and G, and from my family to yours, Merry Christmas and a Happy New Year. God is great. Yahoo!